Membro ng bayanihan. Membro ng Bayanihan. bayanihan. Bakit meron silang armas? Hindi po yan armas, sir. Ano yan? Kahoy po yan. Kahoy. Yung makasagot po ay si Atty. Ralna po eh, kasi Sige, pakiconfirm nga ito. Kahoy ba talaga? Mr. Chair, noong panahon po yan, meron po kasing may mga different activities po yung mga clusters po doon. Meron? May mga different activities, may sports, meron po mga iba't ibang klaseng programa for the members po. At during that time po, isa po yan parang contest po between the clusters po. Parang tapos parang sila po yung nanalo. Parang kasi po sikat na sikat po noon yung time po ng Cardo yung sa Provinciano. So it was parang reenactment po of that like parang drama, may drama contest po. Meron pong parang na-surrender po yung mga ganyang replika po na kahoy po sa police. PNP. Can you confirm or deny kung kahoy yan? I-zoom in nyo, tingnan nga nyo. Sniper rifle. Good afternoon, Your Honor. Yes, yes. I am Police Captain Basil Monteroso, Your Honor, Go ahead. the Chief of Police of Socorro, MPS, Your Honor. Hanggang ngayon. Current, Your Honor, and I was installed last August 18, 2023 po, Your Honor. Up to the present. Yes, Your Honor. Sige. Can you confirm or deny kung ito yung mga kahoy lang? So, based sa mo validation, Your Honor, na nakandak po, Your Honor. So, hindi po namin nakita yung mga baril, Your Honor, na kahoy. Sa ngayon, Your Honor, hindi po nila pinagpakita sa amin na yung mga, sabi nila, airsoft gun daw, Your Honor. Airsoft gun. At yung iba, Your Honor, is mga kahoy po na rifle, Your Honor. Mr. Chair. Yeah. Si Sir Tolentino na. Yes, Mr. Chair. Yes, go ahead, Sir Tolentino. Humihingi po ako ng paumanhin na late ako dumating. I'll be reading transcripts here. Galing po ako ng malayo. Kagabi, nandito ako, 10:30. Kanina, pagising ko po, nasa ano na ako? Daet, Camarines Norte. Galing po ako ng Daet. Hinabol ko to. Alam niyo sa Daet, for the record, tinatanong ako ng mga tao ron kung ano ang nangyayari na sa hearing tungkol dito. Kilala lahat, alam ho nila lahat. They're aware of what's going on. So sabi ko, papunta pa lang ako sa Senado. Galing po ako ng Camarines Norte. Pero, Mr. Chair, for the record, gusto kong tanungin si Mayor, si Vice Mayor, di ba ho galing din ako ng Socorro? Can you confirm that? Kailan po ako galing ng Socorro? Mga A few months ago. March Oo, 2023. pagkatapos ng bagyo. At kinukwento nyo sa akin, meron nga doong isang grupo na ganito, di ba? Hindi lang natin napag-usapan kasi iba naman yung pakay ko doon. Anniversary nyo rin yun. Tapos pumunta tayo doon sa nasirang eskwelahan ng Bagyong Odette. Opo, Kung Senator. natatandaan nyo, so pamilyar lahat kayo sa akin. Pinakain nyo ako ng masarap doon ng umaga. So I'll be listening intently, Mr. Chair. Lumabas si Mr. Chair at siguro mamaya na lang, just trying to gain my composure. But as I have said, even as far as Region 5, where I came from a few hours ago, umalis po ako doon, 10:30 na eh. Interesado po lahat sila sa kaso na ito, na sa Bicol. Ngayon, kung saan meron silang special celebration sa Daet. So, dapat po siguro sa proceedings natin, kayo po ay nanumpa, magsabi kayo ng katotohanan. Kasi ang daming nakikinig, hindi lang mga tiga Socorro. Baka buong Pilipinas gusto malaman. Kaya ikaw, sino ba si Senyor
si Mr. J. Renz. Marami na nakakakilala sa iyo. Kaya dapat siguro magsabi ng totoo rito. Yun lamang, Mr. Chair. Wala na si Chairman. He went on a quick break, but I understand the Deputy Minority Leader will have a question. Salamat po. Salamat, Mr. Chair. Kanina po, naalala ko, Mr. Chair, sinabi po ng ating Regional Director ng NBI na bago pumunta po yung mga ahente ng NBI doon sa kapihan, kailangan ma-assure na hindi sila masasaktan. Dahil sa pagkaalam ng NBI, may mga armas at may kakayahang lumaban o gumamit ng mga armas na ito. Kaya kailangan ng precautions. So given that po, Mr. Chair, Regional Director, parang contradictory, di ba? Yung sinasabing props lang to, peking armas lang to, kahoy o kung anuman, kumpara dun sa alam ninyo tungkol sa area nila, kaya nga kailangan mag-ingat. Tama po ba? That's correct, Your Honor. Mr. Chair, that's correct. So kayo, sir, habang nakatingin tayo sa litratong ito, anong basa nyo dito sa mga uniformadong armado na nakapalibot dito kay Senyor Aguila? Your Honor, definitely we can say that hindi yan gawa ng hood. So, as a matter of precaution, we assume that that is really a real gun. That's our assessment. And the men behind, well, I think everyone will agree that para talagang private army. Kasi long firearms, naka-combat uniform. And considering the fact that we have information that there were former members of the PNP na nandyan sa loob ng Sitio Kapihan. So we presume na medyo alanganin kung basta-basta lang kami pupunta doon. No? That's, that's our point. Kung ipatawag mo nga yung kwan, yung mga pulis na membro ng kwan, ng kapihan, papuntahin dito. Yung dating pulis, ha? Go ahead, Mr. Chair. Salamat kayo, Mr. Chair. And in fact, maalala din po natin yung sinabi kanina ni Sir Jeng na may 7 levels yung Soldiers of God mula sa pinakamataas na Agila hanggang sa pinakamababa at pinakabata, 6 to 7 years old na fetus ang tawag sa level nila. So, Sir Jeng, ang ganito ay, ano ba to? Ano ba level ba to? Mga Agila po ba ito? Second level na po yan, ma'am. Agnos. Second level lang ito, Agnos. Oo. May isa po sa amin dyan sa, kasama namin sa witness na madali ma-verify. Andun po siya sa picture. Sa likod. Kasama po namin dito. Okay po, Sir Jeng. At yung mga dalang armas dyan ay totoo ba yan o peke ba yan na gawang kahoy lang? Totoo po, ma'am. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Ano yung pinakamataas na level? Agila po. Agila. Kayo. Kilala niyo yung mga tao na yan? Yung kanya sa likod, balik yung picture, balik. Yung unang picture, yung naka-uniforme. Yan, kilala niyo yan? Kilala po. Saan dyan ang mga dating pulis, dating sundalo? Meron dyan? Meron po. Saan dyan? Si Daryl Buntad. Daryl Buntad po. Daryl? Buntad. Si Mr. Ilandag po. Nasa katabi ni... Sige, patawag natin. Kumsek, saan na yun sila? Dito, may mga bakante upuan dito. Papuin dito.
Sige, sige. Lovely. Meron kang gustong sabihin kanina, sumingit ka? Habang hindi pa nakaupo yung mga tinatawag natin, ano yung gusto mong sabihin? Yung dalawa po, yung may hawak po ng habang baril po, marang sniper, yun po yung kapatid ko po. Saan dyan? Yung may hawak po ng habang baril po. Yung may naka-cover? dito. May cover dito po. Kapatid mo yan? Opo. Batos po siya ni Senyor Aguila po. Ha? Batos. Staff po siya ni Senyor Aguila. Lahat ng nakapalibot dyan po, staff ni Senyor Aguila. Tapos yung isa na may hawak na baril po, yung may nakakalo lang po, magsimula dun sa kaliwa, so yung pangalawa, yun po yung nakakatandang kapatid ko na ikinasal doon ni Senyor Aguila uli. Iniwan niya yung asawa niya at anak sa patag. Tapos ikinasal siya doon sa kapihan uli. Biniglan ng bagong asawa at nagkaanak ng dalawa po. Sige, sige. Thank you. Mr. Chair. Yes, go ahead. Miss Senator Lovely, Risa. sabi nyo, teka, nasaan na yun? At least dalawa dito sa photo na to ay sniper? Yung pong mahaba po, hawak ng kapatid ko, bago nagsimula yan po, kasi flag racing po namin yan, ma'am. Ang flag racing po namin is yung sa tutuwan to po. May tutuwan to po kami, yung pong flag namin is ang parang bungo po, tas may dalawang itak na nakaganon, itim po na bungo, tapos ang nakalagay doon is sikulurum. Yun po nakalagay. Tapos, So, ang flag ninyo ay hindi watawat ng Pilipinas, kundi secula seculorum. Nakaganon po kami. Lahat. At, sige po. Tapos kapag dadating si Senyor Aguila, bago magsimula yung flag racing po, sisigaw po yung assistant backcom na handa sa pagpugay. Gaganon po kami lahat. Tapos yuyo po kami kapag dadaan na si Senyor Aguila. Kami lahat po. At so, ito ay flag racing. Flag racing po yung Hindi nangyari. tama yung sinabi ni attorney na ito ay program, competition, Hindi at gumanap sila bilang, probinsyano ba yon or Hindi po. anong show na popular noon? So, Hindi po. flag racing po ito. Flag racing po Sa yan, ibang kasi- watawat at ang pinagpupugayan ay si Senyor Aguila. Opo, tapos na-present po yung Agnos po. Pag flag racing, bayang magiliw. Hindi po. Kanta. Yung tutuwan-tuhin po namin. Upang hinirang. Organizational anthem po namin po. Yun lang ang kinakanta. Opo. Walang bayang magiliw po. Yes, go ahead, Senator Tolentino. Lovely itong mga uniforme nila. Ito yung regular uniforms o uniforme. Lagi naka-uniforme. Opo, doon po tinatahi sa kapihan po. Pinatahi sa kapihan. May ginaya. Opo. May mga tatahi po doon sa Meron amin. silang ginayang kokopyahin. Opo, meron pong Siyempre yung ginagawa. tela, binili yan eh. Opo, every cluster may outfit po na parang military po. Saan nabili itong mga telang ganito? Yun pong pinatataka namin po. Kasi Mr. Chair, kaya ako sinasabi yan, nandito siguro ang Department of Justice, there is such a thing as Article 179 of the Revised Penal Code. If you will take a look at that, that probably would be applicable. Di ba? Just take note of that. And perhaps the committee will likewise include that as part of the recommendations. Yusek, would I say something? Yes, Mr. Senator, we will look into that for purposes of case build-up. Thank you. Salamat. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, meron din pong isang nasa photo na kasama natin ngayon. Agnos po siya. So, nasa pangalawang level na sinabi ni Sir Jen kanina. Si Kent Steven Consigna. Nasa photo daw siya. Halika. Kayo yung mga dating pulis. Bakit kayo nag-resign sa pagka-pulis? Ano kayong status nyo? Resign, awol, or ano? Awol. Awol, tapos, ayaw, gamitin mic, gamitin yung mic.
Ilan kayo lahat? Na dating polis? Siya po, sir. Siyam. Magtikot mo na. Magtikot mo na kayo. Please. Pakitaas na lang po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Okay, thank you. Please take your seats. Kayo'y nag-awol. Yes, sir. Sabay-sabay kayo lahat. Hindi po, sir. Anong rason? Bakit kayo nag-awol? Kalaki na sweldo ng polis. Sayang. Kalaki na sweldo. Di ba? Bago lang in-increase ni dating President Duterte. Tinims to ang sweldo. Bakit kayo umalis sa servisyo? Bakit kayo nag-awol? Sa akin po, sir, nung una yung naka-assign po ako sa malayo. Saka doon ako sa Malimuno. Tsaka doon po ako na-assign sa boundary ng Surigao o boundary ng... Sandali, pangalan mo muna, pag-isabi. Ako po si Sergio Cubillan, sir. Ha? Ako po si Sergio Cubillan, sir. Cubillan? Yes, sir. Dati kang anong ranggo mo? P.O. po, sir. So, ang tanong ko, bakit kayo nag-awol? Nag-awol po ako, gaya ng sinabi ko, sir, na wala kami sa, malayo kami sa aming pamilya, saka na kami po ay nakadesisyon, kaming mag-asawa, na pagparating na desisyon na namin na dahil doon sa minsan lang kami sa isang nakakitaan sa pamilya, na isipan ng aking asawa na ako po ay huminto na. Hindi ba, yung question na ito tayo. Pwede ba ituro mo kung nasaan ka dyan? Alin ka dyan? Wala po ako kabilang doon, Kahit sa sir. likod, wala ka? Wala po, sir. Bakit wala ka sa litrato? Nahuli ka sa picture taking. Kasi meron pa dito sa kanan, no? Baka hindi na lang nakaya. Hindi mo alam itong picture taking na to? Wala po ako doon, sir. Eh, yung mga nandyan, kilala mo? Mga kasamahan ko po doon sa Kasamahan kapihan. nyo. So, lagi kayo naka-uniforme ng ganyan? Minsan lang po, sir, kapag Minsan. may Yung baril na hawak-hawak, kahoy o totoong baril? mga kahoy lang po, sir. Ha? Mga kahoy. Kahoy lang yan. Ba't merong Yes, sir. ano nangyari dyan? Bakit nagkaganyan? Meron pong... Sa kabilang room na pinanggalingan yan, napapakinggan niyo ba yung pinag-uusapan? Hindi po, sir. So, ano yung, bakit may ganitong group picture taking? Anong merong event? Mayroon po kaming mga competition po, sir, sa matawag Target cluster. shooting, ano? Parang film showing po, sir. Film showing. O, nanumpa ka dito, ha? May mga kaparusahan yan kung nagsisinungaling ka. Opo, sir. So, ito bang pinanggalingan nila na kwarto? May TV doon? Naririnig ba yung pinag-uusapan? Wala. Walang monitor. So, ito, laruan, hindi totoong... Pero kilala mo yung mga nandyan. O, kilala ko po, sir. Mga kasamahan po doon sa kapihan. May mga ex-police din dyan, mga nag-awol, o kagaya mo na nag-resign, doon sumama dyan. O, wala po, sir. Wala. Kami lang, wala po na doon. Eh, sino-sino yung mga yan? Hindi sundalo yan, hindi pulis yan. Hindi, sir. Mga membro lang po. Mga miyembro na nag-uniforme, na lagi naka-uniforme. Sabi ni Lovely kanina, iba't ibang cluster daw, iba't ibang uniforme. Ganun ba? Opo, sir. So, ito yung naka-camouflage. Yung ibang uniforme, ano naman yon? Agnos na yata, sir. Ano? Agnos, itim. Ano naman yon? Anong uniforme nila? PNP na, suot? Hindi po, PNP. Agnos lang po, sir. Civilian lang ng uniform. And then, naka-combat shoes, oh, naka-camouflage. Kompleto ang kanilang ano. Mr. Chair, kayo na po siguro magpatuloy. Yes, alam nyo, alam nyo, kuwan nyo po muna yung kuwan mo.
kami dito, wala kami pakialam kung ayaw na nyo magpulis at mag-concentrate kayo sa kapihan. Buhay ninyo yan. Wala kami pakialam kung pupunta kayo doon. Ang sa amin lang ay walang mangyayaring violation ng karapatang pantao. Yung mga constitutional rights ng mga tao doon sa loob ng kapihan ay dapat ma-maintain at wala kayo mga existing laws na binabiolate. Kaya tanungin kita, Kubilyan, sabi kanina nung bata, pinapadol mo daw siya. Yung babae na si Elias Jane. Pinadol mo daw siya dahil late? Parusa daw, Mr. Chair, dahil lang na-late siya sa isang formation, dahil gutom na gutom, umuwi siya sa bahay sandali para kumain. Pinadol niyo daw siya. Yes, pinadol mo daw siya, Kubilyan. Bakit mo siya pinadol? Pwede na sir, sa akin lang po, bilang isang miyembro, lehitimo na ngayon, ang mga pinaratang nila sa amin doon sa kapihan, wala po ang katotohanan. Mr. Chair.